Pagkatapos nitong si Quentin Milora Brown ang na-approve dito sa FIBA Asia, marami ngayon na nagtatanong kung meron pa bang mga ibang mga players na pwedeng sumali dito sa PBA. At kabilang na dyan itong si Francis Lebron Lopez. Itong si Lebron Lopez ay isang 6'6 wingman na dating naglaro sa UP Maroons at ngayon ay naglalaro sa Japan B-League. Pero mukhang interesado daw ang SMB na makuha ang nasabing player. Napatunayan nito yung skills niya nung naglaro ito sa Gilas Pilipinas. At syempre, hindi naman yan kukunin ng Japan B-League kung hindi ito mahusay na player. Si Francis Lopez ay isa dito sa mga batang talents ngayon dito na pwedeng makuha ng San Miguel Beer at magiging magandang resulta nito para dito sa kanilang koponan kung sakasakali. Kaya nga sa tingin ko magiging okay itong San Miguel kapag nakuha nila si Francis Lopez. Sa height nito na 6'6", pwede ito na maging forward, pwede rin ito na maging wingman ng SMB. Kaya magiging magandang addition to talaga dito sa kanilang roster. At nasisiguro natin na magiging isa ito dito sa mga top players ng San Miguel kapag nakuha nila. Para ma-acquire ng San Miguel Beer, itong si Francis Lopez, kinakailangan makakuha sila ng at least top 3 na draft pick. Dahil kung mag-a-apply itong si Francis Lopez sa draft, sigurado na isa to sa mga players talaga na gustong kukunin ng maraming koponan. Kaya kung ang San Miguel, dapat unahan na nila yung ibang teams sa pag-acquire ng serbisyo dito kay Francis Lopez. At yan ang dahil kung ba't marami naniniwala na sa ngayon pa lamang ito na ipinaplano nitong San Miguel. Kung sakasakali na matuloy nga yung plano nila na makuha si Francis Lopez, magkakaroon na sila ng mga additional na wingman na pwedeng magamit sa rotation nila. Pwede rin ito na maging power forward kung kinakailangan. Kaya bagay na bagay itong si Francis Lopez dito sa San Miguel. Ang PBA ngayon ay kabilang dito sa mga sabihin na natin kumpanya na medyo nag-i-struggle siyempre. At ang naging problema ngayon ng PBA ay yung ratings daw nila ay bumababa na. Kung sa bagay, hindi naman magugulat yung karamihan dahil kinakailangan lang tignan mo ninyo yung attendance na mababa na komparado sa mga nakaraang taon. At syempre, hindi naman tayo magugulat yan dahil sa totoo lang marami ng kompetisyon itong PBA. At isa pa, alam din natin na maraming mga fans ang hindi kontento dito sa nangyayari sa PBA, partikular na dun sa mga lopsided trades na pabor dito sa SMC at sa MVP Group. Kaya naman hindi nakapagtataka na marami na rin mga sabihin nating nawawala ng gana dito sa PBA. Kaya nga kung sakasakali, hindi na ako magugulat kung bababa pa lalo ang ratings nito. Para masolusyonan yung problema sa ratings ng PBA, unang-una kinakailangan siyempre tanggalin na nila yung mga farm teams. Pangalawa, kinakailangan gawin nilang mas exciting yung competition at tanggalin na siguro yung height limit sa mga import at payagan yung mga guest teams na maglaro dito sa PBA. Kapag ginawa nila yan, darami yung mga fans na magkaka-interest. Katulad na lamang nung pinayagan nila yung Bay Area Dragons na sumali dito sa PBA kung saan ang dami ang nanood dahil gusto nilang makita syempre ang bagong koponan. Kaya nga ngayon, dito natin talaga masasabi na maraming issues itong PBA na kinakailangan talagang ayusin. Kaya hindi na ako magugulat kung yung ratings nila para tumaas ay gumawa ng mga tinatawag na innovations itong liga. At yan naman talaga ang kanilang kinakailangan para makasabay na dito sa iba't ibang mga sabihin natin entertainment na kumukuha sa atensyon ng mga fans ngayon. Ang Barangay Ginebra naman ay nagre-ready na dito sa kanilang future dahil alam nila na itong si Japet Aguilar ay isa dito sa mga tinatawag na mga players na malapit na magretiro. Kaya nga maraming centers ang kinukonsidera ngayon ng Barangay Ginebra. Kaya nga itong si Kamaka Hepa ang isang player na kinukonsidera ngayon ng Barangay Ginebra na pwede nilang makuha dahil ito ay 6'10 na center na talagang babagay dito sa roster ng Gene Kings. Kung sakasakali na ito yung maidagdag dito sa kanilang roster. Alam naman natin kung anong nagagawa nito si Kamaka Hepa para doon sa mga napapanood dito, lalo na yung mga highlights niya. At syempre kung yan ay dadalhin mo sa PBA, sigurado na magiging dominant center yan. Kaya ito yung nababagay sa Barangay Ginebra. Sigurado na kung ito'y kukunin ng Ginebra, magiging number 1 pick ito. Kaya nga kinakailangan mas secure ka agad-agad ng Barangay Ginebra yung oportunidad
Kung ikaw naman itong Barangay Ginebra, kinakailangan siyempre bukod dito kay Kamaka Hepa ay kumuha ka ng iba pang players na pwedeng masama dito sa kanilang lineup para magdagdag ng tinatawag na puwersa at siyempre para maging masabi nating ready yung kanilang roster. Dahil siyempre, magiging matindi yung kompetisyon sa mga susunod na araw at sa mga susunod na buwan na rin. Ngayon, ito si Kamaka Hepa hindi yan sasali dito sa susunod na PBA draft. Pero sa mga darating na taon, malamang sumama na yan dito at syempre diyan nagpe-prepare itong Barangay Ginebra. Kaya naman kinakailangan nila siguraduhin talaga na magiging okay ang resulta nito para dito sa Gene Kings. Lalo na at alam naman natin na hindi basta-basta yung magiging kompetisyon sa mga darating na panahon dito sa PBA. Kaya nga sa ngayon pa lamang, although nagpe-prepare sila sa darating na 2025 draft, kinakailangan sa mga susunod na araw mag-ready na rin sila dito pa sa iba pang mga players at mga opportunities na darating. At ang huli natin balita ngayon, sinabi ng kampo ni Kobe Paras na siya raw ay open na sumali dito sa PBA balang araw. Madalas nababanggit yung pangalan ni Kobe Paras pagdating dito sa PBA draft pero hindi pa siya nagpo-formally declare. Ngayon sinabi niya sa isang panayam sa Spin PH na siya raw ay open do sa posibilidad na maglaro dito sa PBA. Kaya huwag na tayong magulat kung sakasakali na ito ngayon mangyari. Si Kobe Paras ay isang 6'6 player na kinukonsidera na isa sa mga mahusay na mga manlalaro ngayon. Naglaro na yan abroad at syempre alam natin yung nagagawa niya nung siya ay nasa UP pa. Kaya sigurado na magiging isang asset talaga si Kobe Paras para sa kahit anong team. Plus alam naman natin from a marketing point of view, malaki maitulong ni Kobe Paras sa kahit anong team dito sa PBA. Kaya sigurado na magiging asset ito talaga. Kaya marami ngayon ang mga nag-aabang kung sakasakali nga na si Kobe Paras ay makuha ng kahit sinong team sa PBA. For example, kung ito'y mapunta sa Ginebra or sa TNT, lalong lalakas yung sabihin natin popularidad ng mga nasabing koponan. Although pwede rin dito si Kobe Paras doon sa mga teams na nahihirapan talaga na umangat katulad ng Blackwater at Terra Firma para doon naman sila magkaroon ng tsansa na ipakita kung ano ang kaya nilang gawin pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang roster. Kaya nga sa tingin ko, magiging maganda talaga to para dito sa PBA kung sakasakali na itong si Kobe Paras ay sumali dito sa liga dahil magkakaroon ng additional na mga players at mga sabihin nating talents na papanoorin yung mga fans. At sa bandang huli, baka tutulong yan pagdating dito sa pagprolong ng sabihin na nating entertainment value ng PBA. Kaya nga sigurado naaabangan ng marami yung pagsali ni Kobe Paras dito sa PBA at pag siya ay nagdeklara sa draft, sigurado na isa yan talaga sa aabangan ng maraming mga fans sa ngayon. Bago tayo magtapos ay shoutout muna kay RG Bueno at Lalina Family, kay Dexter Domer, Ireneo Salangsang, kay Enju, kay Michael D, Anthony Alon, Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, at sa lahat ng ating mga regular na taga-subaybay kabilang na si Joshua Giray, Espejo at Rosales Family.